Isa pa ho itong si Toby Chanko. Alam niyo ho pa mga kababayan kung bakit natin pinapakinggan ang mga sinasabi nitong mama na to? Kasi isa ho siya sa mga nagpapahamak dito kay Marcos Jr. Tinatanggalan ho niya ng salawal itong si Bangag sa sambayan ng Pilipino. Mantaking yung harap-harapan niyang sabihin sa sambayanan na kesyo nandun daw ho siya nung pinapagalitan nitong si Marcos Jr., itong si Martin Romualdez. Gaano karaming bahay ba kailangan nyo? Gaano karaming eroplano ba ang meron na kayo? Gaano karaming kabyar ba ang kaya niyong kainin? Makanto ka, di pa ho tayo nakatikim yan. Di pa tayo nakatikim ng kabyar na yan. Kwento niyo naman sa baba, anong lasa ng kabyar na yan? Itong si Chanko, panigurado, baka isa sa paborito niyang pagkain niyang kabyar na yan. Di pa ho natin nasubukan yan. Yung ang tawag dito, tawag sa amin ng puga. Puga ng isda, nakatikim na ako. Yung dalag, yung kulay dilaw, natikman ko na yun. Masarap yun. Diba? Pero yung kabyar-kabyar, puga daw yan diba? Yung itlog-itlog yan ng mga ng isda, diba? Nandun daw siya nung sinishare muna ni Marcos Jr. itong si Martin Romualdez. So alam niya. So alam ni Marcos Jr. na talagang napakarami ng bahay, napakarami ng kabyar at napakarami ng eroplano nitong mga individual na to. Saan galing ang pera? Betrayal of public trust. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito sa video na to, matindi ho ito. Bago ho tayo dumako dito kay Ma'am Pinky Web, dyan sa paglalambing nila dito kay Toby Chanko. Ano man, di ba? Nung pinag-usapan, gaano karaming bahay, ilan ba yung bahay ni Martin Romualdez? Ilan ba yung mga eroplano? Gaano na ba karaming, ilang kilo na bang kabyar ang linamon nitong mga walang mahal daw yan mga kababayan. Alam niyo yung maliit na garapon na ganon? Mahal daw yan. Libo-libo ang halaga niyan. Mga 100,000 siguro. Isang garapon ng kabyar sa kanila. Siyempre, alam naman kakain ng kabyar yan yung nasa pinakamababang class. Siyempre, kinakain na kabyar niyan. Yung lalagyan, ginto. Di ba? Ganyan nung katindi ang mga yan. Dito muna tayo kay Pinky. Ito si Pinky. Ito si Pinky talaga. Konektado pa rin ito kay Martin Romualdez. Itong banat ng mga taga-House of Representative kaugnay doon sa banat nitong si Ping Lacson Boytago na wala daw ebidensyang naglilink dito kay Martin Romualdez dito sa mga maanumalyang flood control project. Several House member on Monday welcome remarks by Senate Blue Ribbon Committee Chair and Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson that there's no evidence linking former House Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy, saying that statement underscore the importance of due process. Yun na nga ho mga kababayan, House lawmakers back Lacson no evidence versus Romualdez in flood issue. Anak ng Petrang Garapata. Hindi pa ba sapat? Yung si Zaldico, ang kanyang appropriation chairperson sa loob ng 3 taon na kanyang pinagkatiwalaan at kanyang kasama mayat maya sa lahat ng kilos niya, sinasabi na itong si Zaldico, dinadalhan niya ang pera, itong si Martin Romualdez, diyan sa Forbes Park. Hindi pa ba sapat yun? Sa bagay, wala akong ebidensya, kahit ika nga harapan ng makita, nitong si Ping Lacson Boytago, yaang galaw na yan, yaang mga anomalya na yan, papasinungalingan pa rin niya yan. Sigurado wala siyang nakita, wala siyang narinig. Yung tipo nakaganyan si Lacson, di ba? Ihahatid yung maleta. Kunyari si Zaldico, di ba? May party-party. Hahatid yung maleta kay Martin Romualdez. Kahit harap-harapan ng makita ni Ping Lacson yan, gaganito si Lacson, pipikit to siyang ganito. Tapos pagka ini-endorse na yung mga maleta, tatakpan niya ang kanyang tinga. Wala siyang narinig, wala siyang nakita. Di ba? Ganyan nung si Ping Lacson. Kaya yung mama na yan, wala ho tayong maaasahan dyan. At dahil ho dyan mga kababayan, siyempre alangan namang ang kailangan nating suportahan na YouTube channel ngayong mga panahon na to. PH Gen Z. Ito ho yung channel na magtatawid sa mga Gen Z kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Kaya ko yan pinopromote mga kababayan. Isa ho sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Gen Z na kung saan
talagang masasabi ho natin yung pagkilatis niya sa politika. Hindi yung, meron ho siyang sariling pananaw. Kasi yung pananaw ko, pananaw ni Third Floor, pananaw ni Banat Bay, pananaw ni Sir Kong Ibi, itong si Koyang Ibi, iba-iba yan, di ba? Pang boomer yan. Yung iba dyan, pang ano na yan, pang centennial na yung pananaw ng iba dyan, di ba? Tayo ho, medyo na pumapasok tayo doon sa ika nga, nandun ho tayo sa boomer Hindi ho tayo sa Gen Z na yan. Kaya yung mga terminology nila, yung the way na mag-isip ang mga Gen Z, hindi ho natin arok yan. At pagka pinakinggan ako ng Gen Z, baka mabuisit lang sa atin yan, di ba? Siyempre yung mga terminology na ginagamit natin, baka maboring yung mga yan Kaya kung meron ho kayong anak na Gen Z, i-subscribe nyo dyan para at least kahit papaano mamulat ang kamalayan kung ano nga ba ang nangyayari sa ating bayan. PH Gen Z, ano yan, ika nga, aprobado yan. Sa mga kababayan natin na talagang tinatangkilik dito yung mga pinromote ho natin dito sa PH Update. Maraming salamat Pero dito sa isa na to, ito ho yung siguro one of this day makikita nyo ho nakasama natin yung si PH yan. I-interviewin ko yan dito sa PH Update kasi gusto kong maintindihan yung ano nila the way na mag-isip yung mga Gen Z ngayon iba na Iba yung ano nila yung pag-iisip nila, iba yung kung paano yung mga pananaw nila sa politika. At gusto nating marinig kung ano nga ba ang mga punto de vista nila, kung ano yung nararamdaman ng Gen Z ngayong panahon itong si Marcos Jr. Kasi nakausap ko na yung bata na yan, mabait, matalino, at talagang napakalalim ng pagkilatis niya sa politika sa ating bansa. Eto, re-rekta ho tayo dito kay hindi daw makita yung yung PH Gen Z. Lalagay ko yung comment diyan sa comment section yung link. Mamaya pagka pinapanood niyo na to, nandiyan na ho yung link sa comment section. Tapusin niyo ho muna tong video na to bago ko ho ilagay. Bago ho kayo magpunta kay PH Gen Z. Pangalan pa lang malupit na talaga PH. Malupit! Galing mo PH Gen Z. Magaling. Again. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Nako. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? Yan. But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent. Right? Kwento mo muna ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Yan. Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Di ba? Ilang aeroplano? Yan. Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Medyo bitin. Bitin. Tanungin na. Bite, dapat sinabihan mo kami, Congressman Toby, kung kung ilang kilong kabyar ang linamon nitong si Martin Romualdez, di ba? Siguro pagka dumugo yan si Martin Romualdez, lumalabas kabyar, no? Pagka umiihi siya, yung buto-buto ng kabyar, Kasi yung pagtatanong nitong si Bangag, iba gaano karaming kabyar ba ang kaya niyong lamunin? Ibig sabihin, baka kanin nila kabyar na Hindi na kanin yung ginagawa nilang kanin, yun na yung kabyar. Sarap ang kabyar. Di po tayo nakatingin yan. Ito lang gusto ko matikman. Sa mga kaibigan natin diyang tag dito, nakaka-LL. Ay, hindi pwede yung mga nakaka-LL lang dyan sa kabyar na yan. Kung nakaka-LL ka lang, yung nakakaluwag-luwag ka lang, hindi ka pwede sa kabyar. Dapat yung mga milyonaryo, ang hirap po nito Sino ba yung pwede nating sabihan na patikim naman sa atin yung kabyar? Nako-curious tayo, ano ba yung panlasa nitong mayayaman na to, di ba? Sa atin kasi yung itlog lang ng dalag okay na tayo. Isaw-saw mo sa sa sampalok na may bagoong, yan talaga ang legit, di ba? Pero nako-curious tayo, bakit gaano karaming kabyar? Ganon na ba kasarap yung kabyar na yan? Kilo-kilo yung kinakain nitong mga walang yang to. Diba? Itong si Zaldico at Martin Romualdez, diba? Sa mga makakapagpatikim sa akin ng kabyar na yan. Hindi, mahalo kasi yan.
Ano nyo na lang, ibilin nyo na lang ho ng itulong nyo na lang kaysa pambili nyo ng kabyar. Di naman tayo congressman eh. Natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the president is holding his own cousin accountable for whatever, mess. he probably did or did not do. At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. No. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the president also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Kong. Ang problema dito, alam pala ni Marcos Jr. na meron palang ginagawang kabalastugan ng pinsan niya. Bakit nasa laya pa? Betrayal of public trust. Betrayal of public trust yan. Oy, Toby, salamat Salamat sa mga testimonya mo na sinasabi sa social media at mainstream media. Kung saan harap-harapan nakita mo na sinishare mo na ni Marcos Jr. tong si Martin Romualdez. At tinatanong kung gaano karaming bahay ba kailangan nila, gaano karaming kabyar ba kaya nilang lamunin. Doon tayo bumili ng kabyar. Kabyar na curious tayo, kabyar. Yung nakita natin, isda pala yan buto-buto yung malalaking itlog ng isda. Congressman Toby. Pwera na lang kung sarsuela din yon. Nako! Kasi pwede ring acting yon, ha? Pwede. Pero palagi Pwedeng kumbaga pang optics. Naiintindihan ko tong si Rated K dito kasi noong kasagsagan na yung tipong napupunta na sa administrasyon ang sisi dito sa mga maanumalyang flood control. Biglang doon humaripas ng interview itong si Toby Tiangco. Mayat-maya interview siya, sinasabi niya yung mga katagana yan. Paano kung optics lang yan? Diba? Yung pang optics lang na talagang nagdula-dulaan sila para nandiyan si Toby, merong magkukwento. Merong ikatlong persona diyan sa kwentuhan na yan na siya magsasabi na itong si Marcos Jr. di niya tinotolerate ang kabalbalan na yan. Ang tanong kung hindi niya tinotolerate, bakit nasa laya pa si Martin Romualdez? Alam mo naman pala yung mga pinagbibili nilang mga bahay, linalamon nilang kabyar, mga eroplano nila. Anak ng tawa, hindi akma doon sa kita nila. Hindi pa ba sapat yun para bilang presidente, ipaimbestiga mo na sila? Diba, tanggalin mo na, ipakulong mo na yung mga yan. Kaso ang problema ho dito, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin daw hong ebidensya na maglilink kay Martin Romualdez sa mga maanumalyang flood control project. Palakpakan. Sabi ko sa inyo, di ba? Ano ko ito? Kung makikinig ko kayo kay Auntie Claire, mabubola kayo siyempre. Sabagay, yung mga kasama natin dito sa PHFD, hindi na basta mabubola itong mga to pagka binola mo itong mga to, talaga mamumura ka dito. Ay, by the way, teka lang. Teka lang. Yun, matagal-tagal na ho tayong hindi nakakapag mega love shoutout. Ayun na nga ho mga kababayan. Gusto kong mega love shoutout. Etong si Ma'am Raspberry, isa ho yan sa mga talagang napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. No? Maraming salamat Ma'am Raspberry. Sir Herbiscal, maraming salamat din at dito kay Mama Elizabeth Linsangan. Ma'am Elizabeth, kumusta na ho kayo? Maraming salamat. Hindi ko na nailagay dito kasi itong si Ma'am Raspberry, siya ho yung pinakahuling sa atin nagpakulay dyan sa comment section. Again, hindi ho yan hindi para sa ini-encourage ko kayong magpakulay dyan sa comment section. No? Isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Kaya talagang sinobrang ina-appreciate ho natin yung mga nagpapakulay dyan sa comment section kasi talagang yung pinapakita ho nilang suporta talagang napakalupit. Saludo, Ma'am Raspberry. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo hanggang gusto nyo. Eto mga kababayan,
tuloy ho natin ang ating kwentuhan. O hindi? Para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para may share ni Kong Toby sa atin. Ano? Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. sarsuela ba yun, fake or totoo. Pero, well, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayag. Kasi Dirty minded yun. Pati yung mga vlogger. Madudumi ang pag-iisip. Hindi kasi dapat yung tipong pag may narinig ka, kagad, yung politika mo gagana na. Ano naman ako dun? Natural bias naman talaga ako sa Duterte. Di naman ako dun, hindi na ako magpapa-ipokrito. Pagka narinig ko, hindi yan akma sa politika ko, at lalo na, pamumulitika yan, talagang, hindi pa tapos yan, babanatan ko na. Meron na akong, kumbaga naka-program na yung utak mo na meron ka na kaagad na, bakit mo ginawa yan? Di ba? Parang domino effect na ba? Pero pagka yan, tulong sa ating mga kababayan, progresyo yan, kahit na sino pa ang gumawa niyan, talagang papalakpakan, papasalamatan natin yan. Pero pagdating sa politika, kagaya yung pang-uurat na to ni Toby Chanko, hindi pa yan tapos. Ika nga meron ka nang naiisip na talaga, ganyan, parang ganon. Hindi ko ma-explain sana po kayo. Lahat lang ng mga posible, pinag-uusapan At yung namin. iba talagang sasabihin, di ba? Yes. Oo. So, yeah. But if he really does hold his cousin accountable, then that's plus points for him. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Ay, pwedeng gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas complicit Si Pangulo, dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya, pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget. Hindi itong budget na ito. Okay. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Depende nga kung anong sinagot ni, kung ano ang sinagot ni Speaker. Kulang Doon tayo ang kwento. nabitin. Oo, kulang ang kwento ni Kong Toby. Yun. Kaya hintayin ho natin yung kwento nitong si Congressman Toby Chanko, di ba? Kailangan ho talaga yan. Kailangan yan tapusin ang kanyang inumpisahan. O, re-recta ho tayo sa interview nitong si Toby Chanko dyan sa One News. Kaugnay pa rin ho ito na kung sakaling merong isang pang impeachment dito kay VP Sara, pipirma ba siya o hindi? Meron ho siyang kondisyones na kung saan yung kondisyones na yun, tatalakayin ho natin sa susunod na video. Pero pag-uusapan na ho natin dito. Game. Now let's get another House member to weigh in on this, and with us live in the studio now, the Votas Congressman Toby Chanko. Good evening, welcome back to the big story. Yes, good evening, Sean. Good evening, Pauline. So, have you heard all these talk about the impeachment complaint against the Sa president? news lang. I heard it sa news, nabasa ko sa news, na supposedly. Not meron. in the House. No, Not- wala. Naka-recess kami ngayon, di Yeah, ba? pero We'll be back pa bulong-bulungan. sa 26. No, wala pa. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds. No? So mas mabuti, I will comment on it. I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint. No? So point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So, mukhang What based on about that. kay VP, Sara? Anong kay VP VP? Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number Nako, matindi ho yan ha. Hindi daw ho pipirma itong si Toby Chanko. Paano ba yan?
Hoy, Leila de Lima, Terry Redon, di nyo pa inuumpisahan. Yang nga impeachment laban dito kay VP Sara, isa sa mga malapit dito kay Bangag, hindi na daw pipirma. Tagilid ang impeachment laban dito kay VP Sara. Pero yung kay Marcos Jr., ano yun kumbaga na corner tong mga congressman na to. Ang bilis natin pumirma dun sa 125 million ni Sara Duterte. Pero yung bilyon, trilyon na korupsyon, hindi man lang ba natin ikukonsidera? Nako. Saka ano ho yan, mga kababayan? Election na naman yan. After 2 years, election na naman. Diba? Kaya yung mga hindi pipirma sa impeachment nitong si Marcos Jr. Naku, iisa-isahin namin kayo dito. Hindi pwedeng hindi namin pag-usapan yung mga pagiging mga siraulo nyo, di ba? O ikaw, Toby Chanko, isa ka pa ha. Pagka hindi ka pumirma sa impeachment ni Marcos Jr., alam ko naman hindi ka pipirma, pero ngayon pa lang baba natin. Pero magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean you compare it, di ba? Kahit na malaking pera pa rin yun. Hindi yun ang usapan. Panagutin natin, pero yung bilyon-bilyon ang ninakaw, bakit hindi mo sinasabi ang kahit na yan? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka. Kahit na, madam. Minsan, pagka journalist, huwag kayong magbanal-banalan. Huwag kayong maglinis-linisan. Huwag nyo masyadong ipresenta sarili nyo ng mga ika nga. Kahit na, 125 million pa rin yan. Wala naman nagsasabing konti yun kahit tayong mga taga-suporta niya. Imbestigahan nyo pero pinag-uusapan yan sa COA. Yung kay Marcos Jr. ba, meron bang ahensya ng pamahalaan na sumasalansan dyan? Wala. Di ba? Kahit na, kailangan mapag-usapan yan. Loko-loko. Palabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. I know you said that. You were here. Yes. They didn't even cancel the passport until At the very time, much di ba? later. Oo. Yes. So parang kulang kasi yung di siniwalat na nga ni Presidente to, pero kulang yung ginawa niya. Kunyari, yung ICI, hindi naman binigyan ng powers na malaki. Ngayon, wala na. Yes, but it's for the record, disintegrated. says I'm one of those who filed the independent... ICAIC? Yeah, ICAIC. Independent. Yeah. Pero he could Interest- have certified it as urgent. No. I beg to disagree, no. Because the certification of urgency has very strict parameters. Dapat, kaya nga na-abuse yun Dapat emergency to address an emergency or calamity. You can check the Constitution. Yeah, it's an emergency. Yeah, doon na nga yung interpretasyon, whether it's an emergency or not. Pero ako, again, I'm always consistent. Di ba? Kasi nung previous budgets, even before the budget of President Marcos, in my first term in Congress, yan na yung sinasabi ko. Pag sinacertify nila na urgent to address a calamity or an emergency, sinasabi ko, anong calamity or emergency ang ina-address natin, kaya natin sinertify. So consistent lang ako lagi. Kung dati sinasabi ko, hindi pa pwedeng gamitin yon, ngayon baka hindi pa pwede. Unless sabihin lang emergency yung Okay. paghanap kay Saldi. But, well, we heard our political analysts say kanina, parang it was really a tactic to shore up approval, to shore up his popularity that was already waning. And then, nawala. Hindi okay. na niya tinutukan yung pagsiwalat niya ng Doon sa corruption. magsimula sa mahiya kayo, di ba? Oo, Ayun, oo. nagkulang. Became it just dragged Yes, I was so on. happy about dun sa mamahiya naman kayo. But again, I was not kung ako kasi, mas gusto ko yung under-promise
and over-deliver, di ba? So siguro kaya na disappoint yung mga tao dito kasi wag naman magagalit kasi nagbigay ng petsa. Di ba sana kung hindi nilang nagbigay ng petsa kasi nung binigay na petsa tapos walang nakulong, kaya na-disappoint yung mga tao. I mean, that's reality, di ba? Pero a month ago, Kong, sinabi nyo na willing kayo mag-cut ties with the President. Nasa Manila Bulletin to, nakita ko lang. Kung, yun nga, if he does not show enough conviction na idawit, no, kahit yung mga kamag-anak niya. And I must Hindi, ano yan, ramdam na rin ni Toby Chanko sa tingin ko, yung cut ties niya. Malamang, ang Malacanang ang magka-cut ties sa kanya. Hindi siya yan. At saka ramdam na rin. Politiko kasi yung mga yan. Alam din nila yung pababang approval at trust rating ni Marcos Jr. Marami ko silang mga kinukonsiderang mga factor kung mag-i-stay pa sila, aalis na sila o mananahimik na sila sa isang partido na namumuno sa Malacanang. Diba? Kung sino mang individual na nandyan. At kung politiko tayo, ganyan din ang iisipin natin. Pag-aaralan mo kung future ng pamilya mo, future ng pamilya mo, hindi pamilya ng sambayan ng Pilipino, hindi. Yung mga mga politiko na yun yung nasa utak nila. Kung anong magiging future ni Tommy. Tommy, di ba? Tommy yung pangalan niya, yung anak ni Toby. Di ba? Yung nagkakalat daw ng kung ano-ano sa mga kababaihan dyan sa na botas. Sabi mo kasi sa anak mo, ang dami mo naman pera, huwag siya sumibak na walang sandbag. Magsandubag siya. Pambihira yan, oo. Yung mga sinisibak niya, nagsasalita sa social media eh. Binigyan daw sila ng regalo ng anak mo. assuming that, of course, referring to Martin Romualdez. Yes, because ang aking paniwala is hindi siya involved dito, di ba? At yung paniwalang yon ay base doon sa, sinabi ko na, doon sa personal conversation, di ba? Pero hindi naman ako yung dapat masatisfy dito. It's not about me. It's not about the president. Hindi yan tungkol sa amin, hindi yan tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa ano ba ang inaasahan ng ating mga mamamayan. At ano ba ang gusto ng ating mga mamamayan. At ano ba yung nararapat para sa ating mamamayan. To all those questions is mapanagot kung sino yung dapat managot. Walang proproteksyonan, kamag-anak man yan o hindi. And it is a sworn duty. Ito ay katungkulan sa ilalim ng konstitusyon, di ba? So hindi yan kung ano yung gusto ko. Hindi yan kung ano yung gusto niya. Ang sinasabi ko yung sa loobin ng ating mga kababayan. That's all there is to it. Kung if we can go back to the impeachment, the possible impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, Kong Erice cited a possible betrayal of public trust based on anomalies in the budget. Is that a strong ground? Kasi what they're citing here is parang command responsibility, culpability. And do you think it will gain traction at the lower house? Please, I hope you allow me not to answer that question unless talagang may impeachment complaint. No? Medyo napaisip lang ako nung sinabi lang ni Kong Erice na di ba kung tama yung intindi ko, kahit yung merong mga nasa mayorya Yes. na... May isa. May dalawa. Dalawa yata. Dalawang majority Dalawa. and some independents. Okay. So yun, medyo napaisip lang ako doon. Kung yun strategiya, again, kasi ang problema dito lahat speculation eh. Pero ibig sabihin yan, Hindi, merong maghahain ng impeachment kay Marcos Jr. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, merong maghahain. Hindi ko kilala kung sino. Pero sigurado ko dito, base sa galaw na nangyayari ngayon sa ating politika, at ika nga, kumbaga, yun yung tama eh. Yun yung, kumbaga, yun yung marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga malalalim sa politika, ang ramdam nila pagka hindi nila ginawa itong bagay na to, parang meron silang pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Nakuha niyo ba mga kababayan? Meron kasi mga individual na gayon, meron mga politikong ganon, meron mga mayayaman na ganon. Parang yung tipong obligasyon nila yan dahil yun ang sa sobrang pagmamahal nila sa ating bayan, kahit mga pribadong individual yan. Yung tipong, nang to ko, yung 125 billion. Again, di natin sinasabing konti yun. Pinag-uusapan niya sa COA. Sinasagot yan ni VP Sara. Yung bilyon, yung trilyon na ninakaw sa kaban ng sambayanan. Kasi pwede natin sabihin trilyon eh. Meron bang nagawa? Meron bang kapakipakinabang na nagawa dyan sa mga itinalagang budget na yan sa DPW? Siya napunta. Sabi ni Saldico, hinihahatid di umano kay Martin Romualdez at Saldico. Di umano yung kanilang appropriation. Chairperson mismo ang nagsabi na kung saan sa lalong madaling panahon ay sa tingin natin, maririnig na ho natin ang kanyang pagkanta ulit. Okay? Kalma. Maririnig na ho natin ulit itong si Saldico.
at tayo masaya sa mga recent development kaugnay dito kay Saldico. Siya pa rin ho ang poster boy ng anti-corruption drive ng administrasyon ng Estratehiya ng ibang nasa mayorya dahil medyo ipit ang budget ngayon. So, gagamitin nila para mas kailangan sila ng Malacanang, di ba? Di ba parang, kailangan nyo ganito kami. na lang, Kailangan masaya yung mga congressman dahil may impeachment laban sa presidente. Kasi doon sa sinabi niya, I'm just basing it on that. No? How has Congress changed, no? Yung environment, yung kultura? Kasi nga nagpalit tayo ng speaker from Martin Romualdez to Bogie D. It's been a few months na rin. May nagbago ba? Like, where's Martin? Does he still wield power as far as you know? Because, syempre, even in the previous Congress, previous admin, majority floor leader, medyo talagang leadership siya eh. Admittedly, influence, he still wields it. Kasi otherwise, bakit wala nagsasalita? Ang dami naman ng may alam kung ano yung nangyari noon, kung ano yung powers ni Saldi, kung ano yung mga kalokohan na nangyari noon, bakit walang nagsasalita, di ba? Kaya nga, to go back to the impeachment of VP Sara, parang napaka-ipokrito, di ba? Pipirma sila laban kay VP Sara, Nako! pero ayaw nila naman isiwalat yung alam nilang kalokohan doon sa kina Saldico, di ba? Bakit naman ako sasama doon sa mga taong ipokrito? Nako! Yari. Para dito kay Leila de Lima. Para dito kay Terry Redon, mga hipokrito daw kayo. Para dito kay Benny Abante, mga hipokrito. Pambira. Bakit nga naman sasama si Congressman Toby dyan sa mga hipokrito na yan, di ba? Huwag mong samahan, Congressman Toby. Siyempre, before kasi the argument would be, siyempre siya yung speaker, kontrolado niya yung mga funds, ayaw mo madehado yung distrito mo. Pero ngayon na hindi na siya speaker, ano yung hawak niya pa? Kasi wala pa rin nagsasalita. Kasi bago nakinabang sila eh. Ayun. Ganun na. Correct. Siyempre, Utang na loob na lang ba? Hindi utang na loob. They're Kung also They're incriminating complicit. themselves. Hindi utang na. Si ate naman, ganda ng network nyo. Wala ka ng sweldo nyo. Kaya hindi nagsasalita kasi utang na loob. Hindi. Utang na loob dahil nakinabang sila. Yan te ha. Papadala ko dyan si Pambansang Dalaga pag ako nainit mo. Buti pa si Pambansang Dalaga, matatalas yung mga tanong. Pag kami sa media kasi inuuna yung ganda kaysa sa talas ng isip di ba? Yung sinasabing hindi maganda si Pambansang Dalaga. Maganda yan. Di ba? Lupit yan. Sinasabi ko matalas siya magtanong. Huwag natin pag-usapan yung peslak. Kung sinabi nila na ganito, kung balikan sila, kasi ikaw ganyan ginawa mo, hindi rin sila makasalita. Kaya nga, di ba, bakit sila ang magpa-file ng impeachment? Meron bang paper trail tong mga to? Kasi parang ang lumalabas kasi if we look at Martin Romualdez, Ayan medyo naman tayo mahirap. sa Ang gulo kasi kung meron ba, wala ba, di ba? Hindi, kaya nga babalik tayo ulit kay Saldi. Sabi ni Saldi, meron siyang full accounting, di ba? Doon sa interviews niya. So, ibalik natin si Saldi dito Balik natin para si talagang Saldi. pakita na wala tayong But if kinakatakutan. he is in a country where walang extradition, paano? I think there are ways Ways. and means. But- If you really want, I think there are ways and means. Sa dami ng... Okay, ganito lang. Hanapin muna ng lahat ng embahada at sabihin kung nasaan siya. Bago natin So, sabihin... kahit ikaw hindi ka naniniwalang ginagawa ng gobyerno ang lahat para makabalik siya, di ba? Yung ibang parts ng gobyerno, Oh. hindi pa ako convinced. Kasi, Kaya nga. di ba yung mga embahada... Who's at the helm of government? Ang presidente, di ba? Yes, that's why, di ba, I might get into trouble always pushing him to do more. Hindi ba, ganun naman ginagawa ko, di ba? Hanggang sa puntong magalit na siya sa akin. Yun Galit na ba siya? Hindi ko alam. Does he still call you for advice? Hindi. Or- He never He called me for calls you advice, ha? I mean, don't give me too much credit that I don't deserve, no? No, but because you're, I mean, kind of... No, why family. did he call you to that lunch? Where I don't know, di ba? I cannot, maybe to hear that, I don't know. I mean, it's purely speculative. But you're willing to test No, I was there in the lunch. He called Yeah. us after lunch. We were both there in that lunch. So there are no more weekly lunches, I suppose? Or No, there's still the weekly, Sunday. pag nandito sila, mass eh. Kasi ang pinag-iikutan naman ng lunch na yun, kasi may misa. Tapos kasabay ng misa yung lunch. Ngayon, misa tsaka merienda. Okay. Oh, nandun ka pa. Pumupunta ka pa. Yes. So, Di ba outside the awkward? Kulambu ka ba or what? Hindi ko alam. Alam mo naman yun,
Di ba, he's so cordial, he's so pleasant. Ganun naman siya eh. Hindi naman siya yung katulad natin na barumbado, di ba? Ba't sinali mo ko? Tulad natin na ibig ko sabihin na ako. Mas maganda na yung barumbado kaysa nagkikipagplastikan. Pagkakaharap mo, kung ano-ano yung pagka nakatagigod ka naman, puro kabalbalan, di ba? Na medyo, Pwede naman medyo akong ano, di ba? sumama sa Di ba, barumbado. medyo ano yun eh. Medyo Ako pwedeng ganun. Walang barumbado. Ayaw kasi natin ganun. Ako nang tawa. Sabihin mo, harapan, yung talikod dun ka, bida-bida. may pagka-prim and proper. Di ba? I mean, medyo may pagka-prim and proper. Hindi naman natin. Dami ko palang kilalang kagaya ni Martin Romualdez. Katulad natin yung lumaki sa kalye. Hindi, pero what I guess what... I mean, natin is just a figure of speech. yeah. Well, hindi, okay lang. Badge of honor yan sa amin. Pero kung kunyari, syempre every Sunday nandun lahat, do you like tiptoe around the subject? Di na siya nabibring up? You just No, first, even long time ago, kasi family lunch yun, you don't bring up, my point is Yeah. don't bring up politics and work sa lunch, di ba? You want it to be... Ako din, ganyan. Pagka wala na, pagka hindi na, pagka pamilya, wala nang, ayoko na ng puro politika pa. Di ba? Pangit ho yun. Ako nang toka. Jumijebs ka na lang, politika pa rin, gano'n. Mali naman ho yun. Pangit yun. Gano'n. Family. Kung So, when it comes hindi to ko the na- impeachment, Pag family time, walang trabaho, walang kung ano pa man. Family time. Tama yan, Congressman Toby. Pero pirma ka, ha? Kung sakaling kay VP Sara, wag hindi ka pipirma. Pero pagka pumirma ka kay Marcos Jr., mas bibilib ako dyan para sa'yo. Vice President Sara Duterte, a lot of people noticed a shift in the messaging, the view of PBBM. Before, sabi niya, ayaw niya niyan, he doesn't want to think about an impeachment against the Vice President. But now he's saying he's not opposed to any possible complaints. Sabi niya, dapat lahat ng liable, maging accountable. His approach will be the same when it comes to the flood control scandal. What do you make of that? Is the President now... Backtracking, parang ganyan. Parang opo, iba na yung kanyang pananaw pagdating sa impeachment ni... I don't know, I haven't spoken, hindi namin napag-usapan Pero yun sa eh. tingin what do mo, you make Ma, of- What do you Hindi, Ano yan eh? pero yung message niya na yon na ang dinig ko kanina na pag impeachable officer, he said, ano bang exact word ni Claire? Hindi ko masyadong nakuha eh. Ayoko lang kasi Supportahan ma-misquote. nyo na lang something. Hindi. May Hindi, ang ganito, ang sabi niya, kung merong basihan kagaya ng pagtalakay sa flood control anomalies, ganun ang gagawin dito sa impeachment ni VP Sara. Ang problema ko kasi dito, mga kababayan, ano yan nasa interest na ng presidente na matanggal si VP Sara bilang VP na ma-impeach siya. Nasa interest ng presidente. Yung kasi una sa lahat, salsad ang approval at trust rating, napakataas ni VP. Mga kabalbalang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang siya ang nakikita ng ating mga kababayan na magiging susunod na presidente sa 2028. Kaya hangga't maaari para walang ganti ang mga Duterte sa lahat ng ginawa katarantaduhan ng administrasyon na to sa kanila. Hangga't maaari, lahat ng means na pwedeng gamitin para hindi na makatakbo ang sino mga Duterte sa 2028. Alam niyo ba, mga kababayan, kung itong si Congressman Pulong, Congressman Baste, nasa radar yan, natatakbo. Sila ho ngayon ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Ngayon, sa mga susunod na panahon, iba na hong usapan dyan. Sa gusto nila, magiging presidente si VP Sara. Congressman Toby, alam ko matalino ka. Alam ko mga seasoned politician. Pagka nakikita nyo ang isang politiko sa galaw sa kanyang administrasyon, alam nyo kung pababa na ang niyan, yung ika nga padapit hapon na ang administrasyon, padapit hapon na ang kanyang impluwensya, kapangyarihan o kung ano pa man. Nababasa nyo yan. Alam nyo yan. Kahit sa circle nyo mga magkakaibigan. Diba? Alam nyo na itong si Marcos Jr. tapos na. Kumbaga, itong gagawin na to kay VP Sara, ito na yung kanilang the final dance, ika nga. Ito na yung kanilang final hurrah. Diba? Ito na ho yun eh. Pagkatapos nito, pagka hindi pa nila na-impeach si VP Sara, kahit sa 2027, busy na tayo dyan. Diba? Mag-i-impeachment pa ba tayo dyan? Naku, wala na, hindi nagagana yan. Kasi yung gagawing impeachment sa 2027, yun ang early campaign para dito kay VP Sara. Gusto nyo bang mangyari yun? Ayaw din ho nila yun.
Ngayon kasi, ito na yung pinaka-perfect time, 2026. Pero 2027, papuntang 2028, election season na yon. Ano gusto nyo, mayat maya yung pagmumukha ni VP Sara nasa mainstream media at social media. Yun ang pinakahuling bagay na gusto nyong mangyari kung alam nyong tatakbo ang isang individual. At kahit na anong panggigiba ang ginagawa nyo sa kanya, packet pa rin ang kanyang approval at trust rating. Tapos maya-maya, ibabanderan yung pagmumukha sa national television. Sa tingin ko, yung kung sino man ang gugusto nun, hindi ko alam kung saan nila pinag-aralan ang kanilang politika. Pero ako hindi ko gugustuhin yun. Hanggat maaari kung hindi na muna lumabas sa camera itong si Sara Duterte, wag na muna. Sa 2027. Hanggat maaari kung hindi dapat siya magkaroon ng galaw sa social media at mainstream media. Kaya kung gugustuhin nyo pa na i-impeach siya sa 2027, talagang wala na. Ano na yan, nga galawang bangag na talaga. Ginamit. But it works both ways, di ba? So, again, speculation. Pwede rin naman, if a-file nila to show that the standards would be the same for both, di ba? Kasi kung nagkasabay impeachment. Or to distract us from a possible impeachment of VP Sara. No, but I think the most important thing is to have Or pang-distract sa possible impeachment nitong si Marcos Jr. Kaya pinapainit yung tawag dito, yung issue nitong si Zaldico. Yeah. have the same standards for both. Di ba? Kung may magpa-file kay BBM, hindi naman pa pwedeng iba yung trato dun sa kay BBM, iba yung trato kay VP Last Sara. year- So dapat pareho yung standards, pareho yung proseso, lahat maging pareho. Kaso mas mahirap na yung proseso. Yes, alam natin yon. Alam natin na mas mahirap yung proseso. Kaya nga kanina nung pinag-uusapan, ng una kong ginawa, binasa ko yung Supreme Court ruling. Para lang just to get refreshed kung ano ba yung dapat na tamang proseso. And parang may trial na mangyayari. May someone, Diba? kailangan yung impeachable. Parang- Yung ini-impeach nyo, pupunta doon. Hindi, parang intindi ko doon, kahit may 1/3 yata, kailangan dumaan pa yata sa Plenary. Committee on Justice muna. Bago Yes. pumunta sa plenary. Yes, sa plenary. At may personal appearance nung Yes. gusto nyong i-impeach. Yes, Para yes. So With masahan the siya ng- opportunity to Yes. So, defend him. binasa ko. Pero hindi pa ako natapos. Kung not sure if napanood nyo yung press ko ni Secretary Vince Dizon this morning. Walang kwenta yan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Ito mga ate, mga ate. Ang daming yung pwedeng i-squeeze dyan sa mama na yan. I-maximize nyo yung panahon na kaharap nyo. Tanong nyo kung ano pa yung mga ari-arian itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico na sinasabi ni Marcos Jr. na kung saan ilang kilo ba ng kabyar ang kaya nyong kainin, di ba? Yung mga tanong, ilan ba yung mga bahay na pinag-usapan nung nag-meeting, di ba? Mga ganun dapat ang mga tanong nga dyan. Palino natin Pilipinas.